Guys, marami nagtatanong regarding sa Bruce Barnett sweater natin, ano? So, let me explain and let me tell you the story ng pinagmula ng Bruce Barnett sweater natin. So, itong hawak ko, this is our 10 years old na Bruce Barnett sweater, ano? 10 years old na po ito, na Bruce Barnett sweater. So, talagang yung panel, lalaki na. And very healthy pa din. So, this 10 years old na Bruce Barnett sweater comes from Sir Albert Madlambayan. So, before ko to na-acquire, ang unang pinuntahan ko kay Sir Albert, ang nakuha ko yung anak nito. So, yung anak nito is already 8 years old ngayon, kaya lang nagkasakit ng malala, namatay na. So, 8 years old ano? So, yung 8 years old na yun, siya ang mga lahi nung mga nilaban natin. Pero in-upgrade ko na sila. So, yung mga nilaban natin is already ginawa ko na siya, modern Bruce Barnett sweater. Pero ang pinanggalingan ng materyales are the old line. So, sabi ko nga, itong 10 years old na to ang hawak ko, tatay ito nang nakuha ko na 8 years old. So, nung nagpunta ako sa Bicol Golden Crown Farm, nakita ko to, sabi ni Bicol Golden Crown, i-retire na niya ito sa breeding. So, ako naman, sa katuwaan ko, hiningi ko na lang. So, pinadala sa akin. Ngayon, ang mga apo niya sa 8 years old, binread back ko dito. So, yun ang meron tayo ngayon. So, ito yung old line, ano? Ito yung old line na pinanggalingan lahat, ano? Ayan. So, 10 years old na siya. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung isa pa, yung apo na nito, yung anak mismo ng anak nito, na trio na original na kinuha ko kay Sir Albert. Tingnan natin. Ito siya, tingnan nyo. Kunin natin. Mr. K. Pabot. Ayan. Ayan. So, medyo salbahe, ano? So, ito, as old line as they are. So, pag old line kasi na Bruce, mapapansin nyo, ano? Malapad ang likod, may kanto. Medyo medium station lang siya. Mahaba ang buntot, tapos makapal ang balahibo. So, sa modern na laban ngayon, tingin ko hindi na to uubra. Kasi mahaba ang pakpak niya, may drag and everything. So, sabi ko nga, gumawa ako ng modern Bruce. Ngayon, ito yung isa sa mga kinikip ko ng mga puro, ano? Kasi hindi naman ako nagpaparami ng mga katulad nito, ng mga puro-puro, dahil nga mayroon na akong mga modern na ginawa. At yun ang tingin ko nakadesign sa labanan ngayon. Ayan. So, kung bakit ko siya ginawang modern, ano? Kasi, itong labanan ngayon, sabi ko nga, pag cock derby, lamang talaga yung matangkad. Ngayon, kung titingnan nyo itong mga Bruce, lapitan natin. Medyo mabababa talaga sila, no? Ayan. Mababa ang pakpak, sayad. Maglolo itong dalawa. Ayan. So, yan ang original natin na pyesa. Ngayon, para sa akin, hindi na sila kaya mag-compete sa laban ngayon. You need to upgrade them. You need to create modern fighting style out of them. So, ang nakita ko lang kasi, kumbaga, yung imagination natin medyo gumagala ang imagination natin. Sabi ko, ang gusto ko dito sa mga old line na Bruce Barnett sweater, sabi ko nga, like kung binabanggit, mahabang pakpak. So, dalawang ganun ang pakpak nila, nasa taas na sila. Then, ang brain nila, nakafocus na sa paa nila para isuntok. So, ibig sabihin, that makes them unique para sa akin. That makes them unique and special para sa akin. Kasi lahat naman ng breeders, may mga unique and special yan na character na hinahanap sa mga manok nila. So, para sa akin, ito yung nakita kong special and unique. Yung angat ng ganon, na highly vertical sila, frontal vertical, hindi yung vertical na galing sa gilid. Frontal vertical sila. So, sabi ko, itong ability ng Bruce na to, madagdagan ko to ng height, kasi medium lang sila. Madagdagan ko to ng height, magawa ko high station, madagdagan ko ng konting hatch, magkaroon sila ng konting power. Sa banggaan, lalamang siya. Kasi one of the characteristic ng Bruce is
yung reach niya, no? Pag pumalo siya, ilalapat talaga niya yung paa niya sa katawan ng kalaban. So pag, kumbaga, kung makita mo sa isang medium station na manok na nilalapat niya paa niya sa katawan ng kalaban, how much more pag na-improve mo, nalagyan mo ng height? How much more pag na-improve mo sa nalagyan mo ng height? So talagang, kumbaga, very effective siya sa long knife, ano? Kasi maraming mga bloodlines ang meron na dinesign nila ang manok nila na pang long knife. Pang long knife ang design ng physicality nila, pero ang palo pang short knife. Ibig sabihin, maratrat, mapukpok, hindi ganong unat ang papag pumalo. So, para sa akin, pang short knife yun, kaya dapat medium station yun. Ang mga high station, yung mga long tracer na manok, yung mga talagang mahaba bumato ng paa na manok, ganon dapat ang high station para ma-maximize natin ang ability nila or potential nila. So, sa akin, ganon ko siya binuo, in-upgrade ko siya sa ibang linyada, napalabas ko ngayon ang gusto ko na yung istasyon, yung katawan. Kasi ang Bruce, malalaki ang buto, sayad na sayad ang buto nila, manipis ang katawan. Typical na sweater talaga na parang pag hinawakan mo, hindi mo gugustuhin. As a beginner ako, nung una, hindi ko talaga siya gusto. Kaya lang, pinagsiyagaan ko lang dahil nga, nakita ko kung anong potential niya. Sabi ko, lalaroin ko na lang to, papunta siya, potential niya. Kumbaga, as a breeder kasi, yung imagination natin, parang dapat pag breeder ka, malawak ang imagination mo. Malawak ang imagination mo na bago mo isa lang sa isang breeding pen, ang magkakapares na manok, dapat may idea ka na sa utak mo kung anong lalabas. Hindi yung itestingan natin dito, itestingan natin dyan, without knowing kung anong ability ng bawat isa, without knowing kung anong hinahanap mong outcome. Kasi para sa akin, ang scientific way of breeding is ang pagbe-breed ng breeding materials, bago mo ilagay sa loob ng breeding pen, dapat alam mo na ang expectation mo sa kanila. Ang isang manok, pag nilagay mo sa breeding pen, ang isang broodcock, dapat alam mo na kung anong meron siya. Alam mo na kung ano ang pwede niyang maiambag sa breeding. At alam mo na kung ano ang kalalabasan. Pati babae, so pag binirid mo, pati babae, dapat alam mo na rin ang posibleng maging kalabasan. Ngayon, yung final judgment, pag lumabas na ang mga anak. Pag lumabas na ang mga anak, doon mo makukumpirma kung tama ka o mali. Kasi lahat naman ng to, trial and error. Pero ang scientific trial is something na may basis, na mayroong scientific explanation behind. So, yun ang ginawa natin sa breeding. Ngayon naman, kung paano natin i-maintain, ikikip ang linyada, doon naman papasok kung gaano mo kakilala ang manok mo. Ngayon, sa akin, it so happens na itong mga Bruce Barnett sweater na to, nakita ko ang potential nila. Nakita ko ang potential nitong mga old line na to. So, nung nakita ko ang potential nitong mga old line na to, sabi ko, I can work with that. I can develop them. Kasi, kung hindi ka magde-develop bilang breeder, kung hindi ka mag-upgrade bilang breeder, mapapag-iwanan ka. Kasi alam niyo kung bakit? 10 years ago, 20 years ago, nung sumusubaybay ako ng mga labanan, ibang-iba na ngayon. Ngayon, mabilis, ang liliit na ng tari, ang tutulis, ang gagaan ng tari, kaya ang manok bilis. So, yung palo nila, ang bilis mag-dispose ng kalaban. So, tayo naman bilang breeder, dapat inaaral natin ang sistema. Inaaral natin ang level ng competition, kung anong meron, kung anong mga manok ang naglalaban, dapat inaaral din natin para makagawa tayo na pwedeng mag-compete sa labanan na ganun. So, it so happens na dito sa Bruce Barnett nga, sabi ko, nakita kong potential ng old line, sabi ko, tingnan ko kung kaya ko i-develop. I hope ma-improve ko pa siya. So, ngayon, totoo nga, na-improve ko siya. So, ipapakita ko sa inyo ang modern na Bruce Barnett sweater. Ito, ayan. So, modern na Bruce Barnett sweater. Kunin mo, Mr. K, yung old line, yung ito. I-compare natin. So, ito yung modern na Bruce Barnett na gawa natin. White streamer pa din, repinado na, wala nang likod. Repinado na siya, medyo haba na, medyo lawit pa din ang picture, and then mahaba na yung paa. So, ito yung masasabi ko na sarili kong version na ginawa ko na siya. Galing sa materialis ng mga old line, nakagawa ko ng modern na Bruce Barnett na I can be proud na talagang nag-perform sa World Slasher Cup, nanalo ng 9 na beses na puro buhay. So tingnan nyo, i-compare natin ang difference. Ito,
Lapitan natin ng konti. Ito, medyo slim na ang likod. Ano? Slim na ang likod. Hindi na ganong malaki ang buto. Itong isa naman, malapad talaga ang likod. Ano? Yung old line. Makapal masyadong balahibo, laylay ang pakpak. Ano? Ayan, oh. Talagang laylay siya. May drag. So ito naman, mahaba pa rin, pero hindi na siya laylay. Kip-kip na siya. So it gives them better flight. It gives them better flight. So, ito yung na-develop natin, ano? Na Bruce Barnett sweater na mga nilaban natin sa World Slasher Cup. So ito, tingnan natin yung iba pa. Yun. So ito naman ang tinatawag ko na Airwolf line. So yung Bruce Barnett natin na Airwolf line, ayan, may uban. May uban na puti, oh. So, broodstag po ito, no? Broodstag late born ito na banded. So, gagamitin ko tong broodstag. So, kung bakit tinawag ko siyang Airwolf line? Kasi, pumipitas siya sa taas. Nagpapabitin, pumipitas sa taas, bumabagsak sa kalaban. So, parang dadagitin ka niya sa taas. So, ngayon, pareho din ng modern na ginawa natin na Bruce Barnett sweater. Wala na siyang kanto sa likod. Wala nang gaanong likod. Repinado na. Repinado na siya, ayan. So, design na siya for fighting today. And ang katawan niya, hindi bulto, medyo slim na siya. So, pag pinalugon mo, magiging eksakto lang. Saktong-sakto lang ang katawan niya. Mahaba na rin ang paa niya, no? Mahaba na rin ang paa. So, this is the modern generation of Bruce Barnett sweater. So, ayan, tingnan nyo. So, magpapagawa ako ng marami nito. Gagawa ako ng marami nito. Dahil nga, yung lahi nito mismo, siguro mga 4 or 5 ang nanalo sa World Slasher Cup, ano, itong Airwolf line natin. Ito, Mr. K. So, yun po ang history ng Bruce Barnett sweater natin. And nagpapasalamat ako kay Sir Albert Madlambayan dahil talagang tinulungan niya tayo. Ano? Tinulungan niya tayo. So, ang istorya naman kung bakit lumapit ako kay Sir Albert Madlambayan dahil nung naglalaban pa kami, nasa ibang farm pa ako, nakalaban namin sila. So I think 2 times winner ang manok ni Sir Albert. Ang manok namin, then kina Sir Albert Madlambayan, hindi ko alam kung ilang times winner. Sa Research World, nalaban yung Pitmaster. Nung nagbanggaan ang manok namin, patay kagad ang manok namin, 2 times winner yun. Sabi ko ba? Hindi ko pinansin. Next week, nagkalaban na naman kami. This time sa Manila Arena na naman. Tinalo na naman kami ng manok ni Sir Albert Madlambayan. Ang manok nila, parehong-parehong postura, parehong-parehong hitsura. Sabi ko, ano kaya to? So nalaman ko Bruce Barnett sweater. Bruce Barnett sweater. So nung nagsarili na ako ng farm, nilapitan ko siya. So duda pa nga siya sa akin eh. Sabi nga ni Sir Albert, parang baka kukunin lang itong manok ko eh. Nasa ibang farm to eh. Sabi ko, hindi po Sir Albert. Sabi ko sa kanya, nagsolo na rin po ako, may sarili na akong farm. Kaya napagbigyan hanggang ngayon, naging kaibigan ko. So lahat ng mga kailangan ko, natutulungan niya ako sa pag-i-import kay Sir Albert Madlambayan at Madlambayan Brothers. So may mga in-import din kami na iba na mga Bruce na napunta sa atin. Kaya yun po ang history. Pero yun nga po, sa ngayon, ang talagang pinaparami natin is yung mga modern na Bruce Barnett sweater dahil yun talaga yung na-develop natin na alam nating po pwede sa labanan. Tsuri ko nga lang yun, tsuri ko lang nung una. Sabi ko, what if ganito, what if ganyan? Eh ngayon, na-prove natin kasi talagang the way gumalaw ang manok, malakas na sila umangat, ang paa nila talagang binabato ng mahaba, nadagdagan ko pa sila ng konting flight at konting power, that's it. So sabi ko, mga 2.5 to 3 years old lang yon. 2.5 to 3 years old lang yon. Para may reference tayo, pakita ko sa inyo. Ito, Mr. K, kunin mo nga to. So, ang mga Bruce Barnett, maganda talaga magbuntot. Maganda magbuntot. So, may mga lumalabas na talagang sobrang haba ng buntot nila. So, ito, for reference. Itong hawak ko, this is pure na Bruce Barnett na old line. So, ito yung local over imported. 3/4 na local na Bruce Barnett, 1/4 na imported. 7 months old lang ito. Tingnan nyo yung tahid. June born. Pero tingnan nyo ang buntot. Ayan. So, what if makapaglugon pa to ng isa? Talagang sayad na to. So, yun po yung mga karakter ng mga Bruce Barnett sweater natin.
So kahit stag lang sila, parang bull stag tingnan. Most of them are white banner, ano? So tingnan nyo. Ayan. Baka nga Mr. K. Ayan, tingnan nyo. So ito yung mga moderno natin na Bruce Barnett sweater na napalabas. Ayan. So medyo habak na siya, ripinado na ang buto. Mahaba na yung paa. Hindi na sila mabagal, ano? Mabibilis na sila. So ito po, the way ko sila na dinevelop at maintain, I focus more on flight. Yung angat, yung lipad, doon po talaga ako nakafocus. Kasi alam ko naman na cutting line sila. Pag sinabing cutting line, pag bumato ng paa, full stretch. Ibabato talaga nila ng gusto. Kaya, nalagyan ko ng konting height, nalagyan ko ng konting power. Yun po, ang naging resulta. Umiscore tayo, ano, kahit pa paano. Sabi ko nga, bukod sa nagawa natin ang manok na gusto natin, talagang napakagaling ng handler, and napakagaling ng mananari, and swerteng-swerte ang grupo, ano? Swerteng-swerte ang grupo dahil talagang binigay para sa atin dahil marami tayong nalusutan, talagang napakatitigas na magmamanok. And yung siyam na po yun, buhay. Buhay lahat ang siyam natin ng mga manok. Kaya kumbaga sabi ko, I will breed more of that na mga modern na Bruce Barnett sweater. So yung mga old line na katulad nito, they are just on the side sa farm natin para if ever kailangan natin mag-refresh, mag-reinvigorate, papatakan ulit natin ng konting dugo nila para mabuhay yung ginawa natin na modern Bruce Barnett sweaters. But as to fighting style, as to physicality, yan na po yung tingin ko na effective sa labanan sa industriya ngayon. So, maraming salamat po, maraming salamat kay Obet Diaz, maraming salamat kay Sir Albert Madlambayan at sa Madlambayan Brothers, maraming salamat kay Bicol Golden Crown, kay Sir Jojo Bacar, sa lahat ng staff natin dito sa CCU Academy Farm, kay Mr. K, sa lahat ng mga tao natin, sa breeder natin sa bundok, sina Juvan. So maraming salamat sa inyong lahat. Nagawa din natin ito sa wakas.